Nagbukas ako ng 5 peso eat all you can sa cafeteria ng universidad. Unlimited. Pero inireklamo ako ng isang bagong estudyante. Ang dahilan niya, malakas daw siyang kumain. Nakakahiya raw na palaging bumabalik para kumuha pa ng pagkain. Nasaktan daw ang kanyang pride. Ipinatawag ako ng principal para kausapin. Ang utos, maging makatao. Kailangan daw magbago. Sige ba, bilang ganti, kinansel ako ang eat all you can. Pinalitan ko ng eleganteng small bowl dishes na 13 pesos bawat isa. Isang karne, isang gulay, 26 pesos lahat. Alas 12 ng tanghali, dagsaan at maingay ang mga tao sa pwesto ko sa kantin. Umaasap sa init ang mga pagkain. Kuya Lin, padagdag pa ng isang sandok ng mapo tofu. Kuya Yu, may hong xiaoru pa ba? Pahingi pa. Hawak-hawak ng mga estudyante ang kanilang mga plato. Bakas sa kanilang mga mukha ang purong kaligayahang dulot ng kanin at ulam. Ang signboard ng pwesto ko, simple at direkta. Dilaw na letres sa pulang background. Lin Yu's Kitchen. 5 peso buffet. Hanggang mabusog. Hindi man pinakamasarap ang mga putahe. Pero siguradong malinis at marami ang serving. 6 na klase ng karne at 6 na klase ng gulay, laging bagong luto. Ito na ang ikatlong taon ko mula nang bumalik ako sa dati kong eskwelahan para magtayo ng pwesto. Noong araw, nakasurvive din ako dahil sa scholarship at sa dagdag na sandok ng ulam galing sa nanay sa kantin na nanginginig ang kamay. Nalagpasan ko ang 4 na taon sa kolehiyo na pinakamahirap ako. Kaya bumalik ako para itayo itong 5 peso buffet. Gusto ko lang na ang mga mahihirap na estudyante ay makakain ng busog at may dignidad. Sa gitna ng maraming tao, may isang sumulpot na halatang hindi kabilang. Suot niya ay mga agaw pansing branded na damit. Ang kanyang limited edition na sapatos, walang bahid ng dumi. Halatang halata siya sa madungis na kantin. Hawak niya ang kanyang plato. Sa ika-4 na pagkakataon, sumiksik siya sa harapan ko. Salubong na salubong ang kanyang mga kilay. Pahingi pa, para bang piniga mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin ang dalawang salitang iyon. Kung saan-saan tumitingin ang mga mata niya. Para bang bababa ang kanyang antas kapag tiningnan pa niya ako. Nakilala ko siya, ang first year student na si Zhao Zuan. Dumating siya noong unang araw ng pasukan na nakasakay sa Porsche. Yung sikat na rich kid sa mga forum. Hindi ako umimik, mabilis ko siyang binigyan ng isang malaking sandok ng sweet and sour pork. Nang mapansin niya ang mga mausisang tingin ng mga estudyante sa paligid. Agad na namula ang mukha niya. Kitang-kita sa mga mata niya ang inis dahil pinagtitinginan siya. Kinuha niya ang plato at dali-daling tumakas. Habang pinapanood ko siyang papalayo, natawa na lang ako. Kahit kakain na nga lang, kailangan pa ring maging maere. Binaliwala ko lang sana iyon. Pero kinabukasan, isang tawag lang, pinapunta na ako sa opisina ng principal. Mahigit 50 taong gulang na si Principal Zhang. Lagi siyang may peking ngiti, parang politiko. Pero ngayon, seryosong-seryoso ang mukha niya. Oh, Lin. Umupo ako sa leather na sofa na itinuro niya. Direktang tumatama sa batok ko ang lamig ng aircon. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Padubog niyang inilapag ang isang tumpok ng A4 paper sa mahogany desk. Tingnan mo to. Kinuha ko ito at tiningnan. Isa pala itong complaint letter. Nakabold ang titulo. Ang stall ng Lin Yu's Little Kitchen ay kulang sa konsiderasyon. Nakakasakit sa self-esteem ng mga estudyante. Laktawan ko ang mga Saturday. Dumiretso ang mga mata ko sa pinakapunto nito. Sa pangalan, self-service daw ang stall. Pero sa totoo lang, kailangang paulit-ulit na pumila. Ang pagkuha ng pagkain ay parang public shaming. Lubhang nakakasakit sa self-esteem ng mga estudyanteng galing sa mayayamang pamilya at malalakas kumain. Walang anumang dignidad sa pagkain. Kulang sa konsiderasyon sa kapwa. Galing sa mayayamang pamilya. 4 na salita. Agad na pumasok sa isip ko ang namumulang mukha ni Zhao Zuan. Sa sobrang galit ko, halos matawa na ako. Talagang sobrang kalokohan. Principal, akmang magpapaliwanag na sana ako. Pero itinaas agad ni Principal Zhang ang kamay niya para pigilan ako. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ipinag-cross niya ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng tiyan niya. Shaolin, maganda ang intensyon mo. Gusto mong alagaan ang mga mahihirap na estudyante. Kinikilala yan ng eskwelahan. Pero ang universidad ay lugar para hubugin ang pagkatao. Kailangang isaalang-alang ang damdamin ng lahat, lalo na yung mga sensitibo. At mayayaman na estudyante, pinapipila mo siya ng paulit-ulit para lang kumuha ng dagdag na pagkain. Ano na lang ang iisipin niya? Iisipin niyang pinagtitinginan siya na parang isang mata ko. Habang nakatitig sa seryoso niyang mukha, isang galitang biglang umakyat sa ulo ko. Para lang mapakain ng busog ang 100 mahihirap na bata. Kailangan pa naming isipin ang kahihiyan ng isang isip bata. At maparatangan pang kulang sa pag-unawa sa kapwa. Nakasulat ng malinaw sa karatula, 5 pisong buffet. Kung nahihiya ka, pumunta ka sa ibang linya. O di kaya'y kumuha ka na ng marami sa isang beses. Hindi mo pa rin naiintindihan. Problema ito sa sistema. Problema sa direksyon. Kailangan nating turuan ang mga estudyante na magkaroon ng disenteng pananaw sa paggastos. Yang unlimited mo, ay nag-eengganyo lang na maging gaaman sa mura. At hinahadlangan ng pagbuo nila ng isang eleganteng panlasa. Eleganteng panlasa. Inulit ko ang mga salitang yun.
At nakaramdam lang ako ng pait sa aking bibig. Naalala ko noong araw, para lang makatipid ng 2 piso. Na nakatitig lang ako sa pinakamurang ulam na gulay. Ang kausapin ng isang gutom na estudyante tungkol sa pagiging elegante ay isang malaking kalokohan. Tama, elegante. Nakakasira ito sa imahe ng eskwelahan. Kailangang baguhin yan. Kung hindi, pag natapos ang kontrata mo sa susunod na taon. Muling pagsusuri, nakatitig sa pagmumukhang iyon. Ang nag-uumapaw kong galit ay halos bumara sa aking lalamunan. Wala siyang pakialam sa kapakanan ng mga estudyante. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang kanyang imahe, reputasyon, at ang posisyon niya. Sa tindi ng apoy sa puso ko, halos manakit ang buong laman loob ko. Pagkalipas ng ilang segundo, pilit akong ngumiti na parang isang maamong tupa. Tama po kayo, principal. Masyado lang po akong makitid mag-isip. Agad ko pong aayusin ito. Magninilay-nilay po ako ng husto. Tinitiyak kong pagbubutihin ko ang pag-aalaga sa kanila. Sisiguraduhin kong bawat estudyante ay makakakain ng may dangal at dignidad. Mariin kong binigkas ang bawat salitang iyon. Tumango si Principal Zhang, mukhang nasiyahan. Ikinaway ang kamay para paalisin ako. Pagtalikod ko, isinara niya ang mabigat na pinto na gawa sa mahogany. Tuluyan nang nagtago ang mayabang niyang mukha. Sa pasilyong walang katao-tao, samandal ako sa malamig na pader. Nanginginig ang dulo ng mga daliri ko habang hawak ang aking cellphone. Hindi ang supplier ng gulay ang tinawagan ko, kundi diretsong tinawagan ang foreman ng construction team. Foreman Liu ba ito? Pumunta ka sa pwesto ko bukas. Wasakin lahat. I renovate, Boss Lin. Hindi ba't kakasimula lang ng klase? Pero, agad ko siyang pinutol. Napakalamig ng boses ko, nanunuot hanggang buto. Magdadagdag ako ng bayad. Kinaumagahan, ang pwesto ko ay natatakpan ng isang malaking pulang tela. Nakadikit sa pulang tela ang isang A3 size na papel. Internal upgrade. Malapit nang magbago ang inyong karanasan. Abangan. At sa ibaba, malinaw na nakasulat, Lin Yu's Small Kitchen. Dahil sa biglaang pangyayaring ito, tuluyang naguluhan ang mga estudyante sa Cafeteria 3. Anong nangyayari? Hindi na nagbukas ang buffet ni Kuya Lin. Okay pa naman kahapon. Hindi pa ako nagsasawa sa gubaw na iyon. Hindi kaya may nag-report sa kanya. Narinig ko may isang tanga sa eskwelahan na nagreklamong masyadong mura daw ang 5 piso, nakakababa raw ng kalidad. Nagtipon-tipon ang mga estudyante sa harap ng pwesto at nag-usap-usap. Sa school forum, agad na dumami ang mga komento sa post tungkol sa pagsasara. Mga hula, panghihinayang, pag-aalala, naghalo-halo at lalong tumindi ang iba't ibang emosyon. Kumuha agad ako ng 3 araw na leave. Pinatay ko ang cellphone. Wala akong pinansin kahit sino. Ang construction team, sa ilalim ng kapangyarihan ng pera, ay naging kahanga-hanga ang bilis. Pagsira ng pader, pag-wire, pagpipintura, pag-install ng ilaw. Walang tigil ang ingay sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Kinaumagahan ng 3 araw, tumama ang unang sinag ng araw sa kantin. Lubusang nagbagong anyo ang pwesto ko. Ako mismo ang hamatak sa malaking pulang telang nakatakip. Ang mga nanunood na estudyante ay sabay-sabay na napasinghap. Ang tanawing nasa harap nila, ang nagpatulala sa kanilang lahat noon din. Wala na ang dating simple, pangmasa, at medyo mamantikang pwesto. Ang ipinalit ay isang minimalist na disenyo, na may halong malamig at sopistikadong dating. Sa background wall na dark gray na gawa sa diatom mud, may 4 na malalaking salitang nakasulat sa artistikong font. Lin's Small Bowl Dishes. May mga warm yellow na spotlight na tumatama mula sa itaas, na nagbibigay liwanag sa mga hilera ng bago at eleganteng maliliit na porselanang mangkok. Ang mga pagkain sa loob ng mangkok, bawat isang serving ay parang isang mamahaling obra na masusing kinalkula at inayos. Ang braised pork, hindi kulang, hindi sobra. Eksaktong 3 piraso. Ang mapo tofu, isang manipis na layer lang ang nakalatag sa ilalim ng mangkok. Sa ibabaw, kunwari pang pinalamutian ng 2 piraso ng spring onion. Ang ginisang gulay, ilang dahon lang ang malungkot na nakahiga sa loob. Kahit ikaw, malulungkot ka para dito kapag nakita mo. Ang ganito kaunting serving, sapat lang to sa mga natatapon mula sa sandok ko dati. Ang listahan ng presyo na nakatayo sa gilid, ay 100 beses na mas artistic pa kaysa sa mga ulam na ito. Ulam, 13 pesos bawat serving. Gulay, 8 piso bawat serving. Kanin, 2 piso bawat mangkok. Limitado sa 1 mangkok bawat tao. Isang lalaking estudyante ang nanginginig na kinuha ang kanyang cellphone para gamitin ang calculator. Agad itong sinundan ng isang malagim na sigaw ng pagdadalamhati. 1 ulam, 1 gulay, 1 kanin. 23 piso. Panimulang presyo pa lang yan. Bulag ba ako? Dati, 5 piso lang, busog na busog ka na. Ngayon, ang 23 piso, paningit lang sa ngipin. Boss, nababaliw ka na ba? Sinapian ka ba ng alien? Hayagang pagnanakaw na to, Isang bagnuting PE student ang bigla na lang umungal sa galit sa harapan ko. Nagwala na ang mga tao, mula sa pagkabigla hanggang sa pagkatulala, at sa huli ay nauwi sa matinding galit. Suot ko ang bago kong custom-made na itim na uniforme. Sa dibdib ay may berdang gintong sinulid. Lin Yu, 2 salita, malinis ang ahit ng balbas. Palido ang ayos ng buhok.
Nakatatak sa mukha ko ang isang perpektong peking ngiting profesional. Sa harap ng mga tanong ng mga estudyante, mahinahon akong nagsalita. Hindi malakas ang boses ko pero malinaw ang bawat salita. Mga estudyante, kalma lang. Ang ating pwesto sa pagkakataong ito ay tumutugon sa panawagan ng paaralan para sa makataong pagkalinga na nagpapatupad ng isang mahalagang consumer upgrade. Sinadya kong huminto, itinaas ang kamay at itinuro ang napakalaking nakaprint na slogan sa tabi ng listahan ng presyo. Tumikim ako, isang serving bawat tao, hindi na kailangan pang magdagdag. Gamit ang kasopistikahan, pinoprotektahan namin ang inyong marupok na self-esteem. Ang salitang iyon ay parang yelong inihagis sa kumukulong mantika. Agad na nagliyab ang buong lugar. Pang-iinsulto, isang direktang pang-iinsulto, isang lantaran at walang pakundangang pangungutya. Sino ba namang estudyante sa kolehiyo ang hindi wise? Pangalagaan ang iyong marupok na pagkatao. Ang mga salitang iyon, agad na nagpamulat sa lahat. Nagkatinginan ng lahat. Ang galit sa kanilang mga mukha ay biglang napalitan ng pagkagulat at realisasyon. Leche, gets ko na. Totoo pala yung nasa forum ilang araw na ang nakalipas na isinumbong si Kuya Lin. Dahil lang sa pride ng isang gago. Kaya lahat tayo, hindi na makakakain sa 5 pisong buffet. Ang galit ng mga tao. Sa wakas ay nagsimula ng ibaling sa iba ang sisi. Ilang tao ang sa sobrang inis ay tumalikod na lang at umalis. Habang mas marami ang natigilan sa kanilang kinatatayuan. Tinitingnan ng napakamahal na presyo, hindi man lang makalapit, sa pinakadulong bahagi ng mga tao. Isang payat na figura ang matagal nang nakatayo. Si Suyaw, yung babaeng laging naghihintay na malapit ng magsara bago pumunta. Yung mahirap na babae na puro gulay lang palagi ang kayang bilhin. Suot ang kupas na t-shirt na halatang labanan ng laba. Puno ng pagkalito at kawalan ng pag-asa ang kanyang magandang mukha. Matagal na matagal niyang tinitigan ang listahan ng presyo. Sobrang tagal, akala ko lalapit na siya para magsalita. Pero wala siyang sinabi kahit isang salita. Tahimik lang siyang yumuko, at hinigpitan ang hawak sa bulsa ng kanyang kupas na maong. Nakikita ko pa nga, ang hugis ng iilang barya sa kanyang bulsa. Sa huli, tumalikod siya. 2 piso, isang tuyong tinapay, at isang mangkok ng malabnaw na lugaw na halos makita mo na ang iyong anino. Iyon ang kanyang pananghalian para sa araw na iyon. Habang pinagmamasdan ang kanyang malungkot na likod habang papalayo, para akong sinaksak ng malalim sa puso. Ang paghihiganting ito, sa huli, ang nadamay pa rin ay ang pinaka-inosenteng tao. Sa sandaling iyon, sandali akong nakaramdam ng matinding awa at pag-aalinlangan. Pero nang tumingala ako, at nakita ang refleksyon sa salamin ng peking ngiti sa mukha ko. Kasama ang nakakasilaw na slogan sa likod ko, lahat ng awa ay biglang napalitan ng walang katapusang panlalamig. Wala nang atrasan ito, dahil kung hindi makukuha sa kabaitan ang respeto. Kung ganoon ay hayaan na lang ang lahat, na matikman ang mabigat na kabayaran ng pagiging pino at disente. Ang Lin's Small Bowl Dishes, sumikat agad sa unang araw ng pagbubukas. Siyempre, kasikatan lang yun sa dami ng mga usisero. Yung mga totoong handang maglabas ng pera para magpauto, ay iilan lang. Pinili na lang ng karamihan na umalis. Mas gugustuhin pa nilang bumalik sa dorm para kumain ng instant noodles. At hinding-hindi sila magpapaloko, hanggang alas 12:30 ng tanghali. Halos patapos na ang oras ng kainan. Saka lang bonggang lumitaw ang bida para sa araw na ito. Si Zhao Zuan, kasama ang ilang mga alipors niyang mga pusturyoso, ay mayabang na naglakad papalapit. Mula pa sa malayo, natanong niya ang bago at sosyal kong pwesto. Agad na puno ng kayabangan ng isang nagwagi ang kanyang mukha. Sa mata ng senyor ito na to, ang malaking pagbabagong ito ay para na ring pagluhod at pagsuko sa reklamo niya. Sinadya niyang lakasan ang boses niya, at nagpasikat ng todo sa mga alipors niya. Kita nyo, ito ang tinatawag na maayos. Dapat may dating ang cafeteria ng universidad. Yung dati, parang nakikipag-agawan ka ng pagkain sa mga refugee, sobrang bagoy. Oo nga, tama talaga si Kuya Zuan. Si Kuya Zuan talaga ang may taste. Alam niya kung paano ipaglaban ang karapatan niya. Sa gitna ng sunod-sunod na sip-sip, si Zhao Zuan ay parang isang tiranong nag-iinspeksyon ng kanyang teritoryo. Naglakad papunta sa pwesto na parang pag-aari niya ang mundo. Nang akmang o-order na sana siya, dumaan ang tingin niya sa hanay ng mga eleganteng small bowl dishes. At pabayde siyang tumango. Pagkatapos, napunta ang tingin niya sa listahan ng presyo sa tabi. Pagkalipas ng 1 segundo, ang mayabang na ngiti sa kanyang mukha ay biglang nanigas. Para siyang pinindot ang pause button. Isang order ng adobo, 13. Parang nabuhol ang dila niya habang binibigkas ang numero. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Halos idikit na niya ang mukha para lang makasiguro. Nang masigurong hindi siya bulag, bigla siyang tumingala at sinaman ako ng tingin. Lin Yu, pinintuan ba tong baboy mo? 3 pirasong karne, 13. Bakit hindi ka nalang mang-hold up? Napakatinis ng sigaw niyang iyon. Dahil doon, napabalik ang mga taong paalis na sana. Lahat sila'y nag-aabang ng chismis. Hindi man lang nagbago ang ngiti ko. Ang perpektong professional na peking ngiti ko ay lalo pang naging maningning. Hello po, classmate Zhao. Handa po akong maglingkod sa inyo. Bahagyang humilig pasulong, na parang nagsisilbi sa isang black card VIP.
At sunod-sunod na nagsalita ng may kahinahunan. Classmate Zhao, nagkakamali po kayo ng akala. Itong napakamahal na presyo namin ay para lang po alagaan ang inyong amor proprio. Tingnan niyo po kasi, napakalakas niyong kumain, ibig sabihin niyan, napakalusog ng katawan niyo. Dati, kapag kumakain kayo ng isang order, nabibitin kayo. Kapag 5 order naman, nakakahiya. Ang pumila para magdagdag ng pagkain, nakakababa po ng dignidad, di ba? Ngayon, okay na po. Kung gusto niyong kumain ng 5 order ng adobo, ay swipe nyo lang ang card. 5 order, 65. 10 order, 130. Para sa isang young master na tulad nyo, barya lang naman yan, di ba? Isang dalhan lang, eleganteng makakaupo, tuluyan ng makakaiwas sa abala ng pagpila. At sa mga usyosong tingin ng iba, yan ang tinatawag na tunay na karangalan, ganap na dignidad, at sinadya ko pang, ang mga salitang classmate Zhao. Itong mga salitang to, ay binigkas ng may pagdidiin. Wala namang tanga sa mga estudyanteng ito. Nang marinig nila yun, agad na naintindihan ng lahat. Ang mga tingin ng lahat,